Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Monday. Patuloy nating minomonitor ang papalapit na sistema na ayon sa bagong datos ay mataas pa din ang chance ng development. Bukod dito, unti-unti nating mararamdaman ang pagbabalik ng southwest monsoon. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang pangunahing nakaapekto sa Southern Mindanao, habang easterlies naman ang may impluensya sa Visayas at sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, localized thunderstorms ang pangunahing dahilan ng pabago-bagong lagay ng panahon. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang weather setup sa buong bansa ngayon. May mga bahagi na mas aktibo ang pag-ulan dahil sa ITCZ. May mga lugar na apektado ng easterlies at may mga lugar din na ang ulan ay mas nakaugnay sa init at lokal na pagbuo ng thunderstorm habang tumatagal ang maghapon. Mas kailangang tutukan ang Zamboanga Peninsula, Baram, Soxargen at Davao Region. Dito, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa ITCZ. Sa madaling salita, hindi lang ito simpleng maulap na kalangitan o ambon. May malinaw na posibilidad ng pag-ulan at thunderstorm na pwedeng magdala ng moderate hanggang minsan ay heavy rains. Dahil dito may banta ng flash floods or landslides, lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Kaya para sa mga nasa mga bahaging ito ng Mindanao, hindi dapat maging kampante kahit may mga oras na humihina ang ulan. Sa ilalim ng ITCZ, pwedeng magkaroon ng panibagong pagbuo ng mga ulap at panibagong buhos habang nananatiling aktibo ang sistem sa paligid. Sa Zamboanga Peninsula at Baram, mahalagang tandaan na ang mga pag-ulang dala ng ITCZ ay pwedeng maging paulit-ulit sa loob ng araw. Hindi man ito sabay-sabay sa lahat ng lugar, may mga bahagi na pwedeng mas tumanggap ng mas malalakas na buhos kumpara sa iba. Ganoon din sa Soxargen at sa Davao Region, kung saan ang presensya ng ITCZ ay nagbibigay ng mas mataas na tsansa ng mas organisado at mas madalas na pag-ulan. Kapag ang lupa ay basa na at sinundan pa ng panibagong moderate hanggang heavy rains, mas tumataas ang panganib ng localized flooding at pagguho ng lupa. Kaya kung may mga biyahe, lakad o gawain sa labas, mas mabuting isaalang-alang ang posibilidad ng mabilis na pagbabago ng panahon at huwag nang hintayin pang lumakas ng todo ang ulan bago mag-ingat. Para naman sa Visayas at sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies, meaning sa maraming lugar ay posible ang medyo maayos na simula ng araw, may init at may mga sandaling maliwanag ang kalangitan. Pero habang tumatagal ang maghapon, pwedeng magkaroon ng biglaang pagbuo ng ulap at sumunod na pag-ulan sa ilang lugar. May mga lugar na pwedeng manatiling tuyo sa halos buong araw, habang ang ibang kalapit na bahagi naman ay pwedeng makaranas ng biglaang thunderstorm sa maikling oras. Samantala, sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ito yung tipo ng panahon na madaling makapanlin lang. Pwedeng sa umaga ay maaraw at maayos ang lagay ng langit, kaya iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang panahon hanggang gabi. Pero pagdating ng tanghali at lalo na sa hapon, habang mas umiinit ang paligid at mas bumibigat ang pakiramdam ng hangin, pwedeng mabuo ang makakapal na ulap at sumunod ang thunderstorm sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Kaya para sa mga commuter, rider, empleyado, estudyante at sa lahat ng may lakad sa labas, mas mabuting huwag umasa sa maaliwalas na umaga lamang. Magandang may dalang payong o kapote dahil ang panandaliang ulan ay sapat para magpabagal ng trapiko at magdulot ng water buildup sa mabababang lugar. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa extreme northern Luzon ay inaasahan ang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang silangan. Ang coastal waters dito ay moderate na may taas ng alon na nasa 1.2 hanggang 2.5 meters. Ibig sabihin, mas magalaw ang dagat sa bahaging ito kumpara sa ibang lugar sa bansa. Kaya para sa mga mangingisda at sa mga gumagamit ng maliliit na bangka sa pinakahilagang bahagi ng Luzon, mahalagang maging mas maingat dahil ang ganitong kondisyon ay pwedeng magdulot ng mas alanganing sitwasyon sa paglalayag. Sa natitirang bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtaman ang hangin at ito ay magmumula sa hilagang silangan hanggang hilaga.
Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, kabilang ang Visayas at Mindanao, mahina hanggang katamtaman ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang coastal waters dito ay slight to moderate rin na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, hindi ito indikasyon ng pinakamasamang kondisyon sa dagat pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante. Kapag may kasabay na thunderstorm o biglang pagbabago ng hangin sa lokal na area, pwedeng mas maging masama ang aktual na lagay ng karagatan kahit hindi naman ganon kataas ang alon sa pangkalahatang forecast. Kung titingnan naman natin ang extremes ng temperature at relative humidity para sa 24 na oras na nagtapos alas 8 ng gabi kahapon, ang pinakamababang temperaturang naitala ay 25.4 degrees Celsius, 5 o'clock AM ng umaga, habang ang pinakamataas ay umabot sa 33.2 degrees Celsius alas 2 ng hapon. Sa relative humidity naman, ang pinakamataas ay 94% alas 5 ng umaga, habang ang pinakamababa ay 57% alas 2 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay may init at halumigmig na agad sa hangin at habang tumatagal ang araw ay nananatiling mabigat sa pakiramdam ang panahon. Ang ganitong kombinasyon ng init at mataas na moisture sa atmosphere ang isa sa mga dahilan kung bakit mas madali ring mabuo ang mga thunderstorms sa hapon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone threat potential. Gamit ang ibang mga weather model pagdating sa long-range forecast, may nakikitang development ng bagong sistema sa silangan ng bansa. Ipinapakita sa ilang simulation na posible itong maging bagyo at may mga senyales na maaari itong maglandfall o tumawid sa bansa. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong kahit wala tayong aktibong malakas na bagyong direktang tumatama sa kalupaan ngayon, hindi pa rin tahimik ang mas malawak na sitwasyon sa silangan. May panibagong development na binabantayan at pwedeng maging susunod na mas mahalagang usapin sa mga darating na araw, pero kailangang maging malinaw sa puntong ito na malayo pa ang forecast period. Ibig sabihin, marami pang pwedeng magbago sa mga datos. Sa usaping long-range forecast, hindi pa tama na ituring agad itong tiyak na maglalandfall. Ang tamang pagtingin dito ay maagang pagbabantay pa lamang. Hindi pa ito dapat gawing dahilan para agad mangamba ng husto. Pero hindi rin ito pwedeng baliwalain dahil kapag may mga model nang nagpapakita ng development sa silangan, may sapat na dahilan para masusing bantayan ang mga susunod na update. Ang mahalagang punto rito ay ito. Kapag may pagkakasundo sa ipinapakita ng mga weather model, mas malinaw na tumataas ang posibilidad ng development. Sa ganitong sitwasyon, ang pangunahing nagbabago na lamang ay ang lakas at direksyon ng sistema. Iyan ang mga bahaging mas hindi pa tiyak sa ngayon. Ibig sabihin maaaring pare-pareho nang may nakikitang mabubuong sistema sa silangan pero hindi pa lubos na nagkakaisa ang forecast kung gaano ito kalakas at kung saang eksaktong bahagi ito lalapit o tatawid. Kaya sa ngayon ang pinakamahalagang tandaan ay mataas ang posibilidad ng development pero ang detalye ng eksaktong magiging track at intensity ay kailangan pang linawin habang lumalapit ang mga araw. Bukod dito, sa bandang kanluran sa second week, inaasahan ding muling magbabalik ang southwest monsoon. Mahalaga ang bahaging ito dahil kapag bumalik ang southwest monsoon, pwede itong maging dahilan ng madalas na pag-ulan sa bansa. Ibig sabihin, bukod sa posibilidad ng kasunod na tropical development sa silangan, may isa pang weather factor na dapat bantayan sa mas malawak na outlook. Kapag ang southwest monsoon ay naging aktibo muli, maaari nitong dagdagan ang moisture at pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na mas madaling maapektuhan ng monsoon rains. Kaya sa mas malayong panahon, hindi lang ang posibleng bagyo ang dapat tingnan kundi pati ang pagbabalik ng southwest monsoon na pwede ring makaapekto sa araw-araw na lagay ng panahon.